So napakamahal ng machine na yan. Sobrang pangarap ko nung makabili ng ganyang machine. So basically parang tinatabas nila yung sobrang pintura. So pag naghihigpit kayo ng bottom bracket, ito talaga yung tama. Huwag niyong ilagay sa... Para sa akin, I think it's too much na may ganyan patanggalin mo pa or taktak mo pa ng ganyan. Lalo na pag bago. Hindi naman talaga necessary. But so recently may nakita akong video dito sa YouTube and sobrang interesting ng video na to kasi napakagaling nila magbuo ng bisikleta. This is not the first time na nakita ko yung video nila sa paggagawa ng bisikleta, but I could say na ito yung para sa akin is parehas ko or gustong-gusto ko yung style ng pagbubuo nila. If kilala nyo ako or nakapagpagawa kayo sa shop ko dati nung may bike shop pa ako, ganito yung standard ko sa pagbubuo ng bisikleta. Sa panagustuhan ko sa kanila is gusto ko yung kahit na anong bisikleta binubuo nila. Hindi lang yung mga road bike, mountain bike, hindi lang yung mga high-ends, kundi yung mga magagamit mong pang-commute at the same time may konting bling or may konting mga high-end na parts. So samahan nyo ako sa video na to. Ang gagawin natin is gagawin natin po ng reaction video. Itong video na nakita ko. Susubukan ko magbigay ng feedback. For sure marami kayo matututunan and magkaka-idea kayo sa pagbuo ng bisikleta. Ano yung mga ginagawa nila, ano yung mga nilalagay nila, or bakit nila ginagawa yung mga bagay na yun. Susubukan ko paliwanag lahat yan. Tara, umpisa na natin. Kamusta mga Mapsters? So today reaction video tayo. Papanoorin natin yung video is from Blue Lug. This is a bike shop from Japan. Tapos bubuuin nila yung Black Mountain Cycles Mod Zero. So ito is a gravel bike. And bago tayo magpatuloy, shout pala sa mga member ng ating YouTube channel dahil sa inyo nakakagawa tayo ng mga ganitong content. Una-una kay Ryan Daguman, sunod kay Cracklings, Julio M30, and of course, Sir Fader Black na nasa Japan. Umpisa na natin, no? So, this is the frame. Ito yung frame niya, Black Mountain. So, sabi, made in California siya. So, I think yung mga ganitong frame is custom made. Ayan. Alright, so umpisa natin na ganito. Ito gusto kong part. Custom built na wheel set. Okay, so yung nakikita nyo, ang sinusukat nyo dyan is yung measurement nung hubs na gagamitin. Kung makikita nyo, medyo mukhang gamit na yung hubs na gagamitin nila. Tapos, custom made siya. Ito, yan nakikita nyo na yan is yung pinaka-spokes or yung rayos. Kapag ka nagbibuild kayo ng wheel set, hindi katulad sa ibang bike shop or dito sa Pilipinas, na ready-made na yung mga spokes or rayos. Ito talaga yung tamang wheel building. When you say professional wheel building, custom-made yung mga spokes niya para sa hub at saka sa rim na gagamitin. So, tara. So, yan. Pine-prepare niya yung mga spokes dyan. And yung ginagamit niya na yan is yung pang-putol tsaka pang-thread ng spokes. Ayan. So napakamahal ng machine na yan. Sobrang pangarap ko nung makabili ng ganyang machine. So sinaset niya na yung haba ng spokes niya. Depende sa length nung na-compute niya or na-calculate niya. Ayan. So putol sa by thread na yan. Ayan. So yung ginagawa niya is nililinis niya yung thread. Kasi may mga rebaba pa yan yung tawag namin doon. Kasi sa mga professional na wheel builder, magkaiba yung haba ng drive side sa non-drive side. Ayan. Hindi parehas yung haba niyan. So kailangan mong i-customize yan depende sa gagamitin mong sa gagamitin mong hubs tsaka rim. May computation na ginagamit yan. So, hindi lahat ng mekaniko wheel builder and hindi rin naman ng lahat ng professional wheel builder ay mekaniko. So, actually, iba talaga yung pagpo-professional na pagbi-build ng wheel set professionally. So, medyo ibang ibang usapan yon. Ayan. Meron mga, ang specialty nila is wheel building lang talaga. Ayan. So mukhang stainless yung gamit niya na spokes tsaka yung nipples niya stainless din. Sa atin kasi kung ano yung available yun lang nilalagay. But kung gusto niyo na matibay talaga na solid yung pagkakabuild, mas maganda yung professional talaga yung pagkakabuo ng wheelset. Kung may alam kayong nagbubuo ng gantong klaseng wheelset or professionally yung pagkakagawa, let us know sa comment section, baka makatulong sa atin yan. So yan, ginagawa niya is nilulubricate niya yung spokes para madaling
humigpit or sumikip. So medyo time consuming talaga itong paggagawa ng ng wheel set. Ayan, yung ginagamit niya is tension meter gauge. So sinusukat niya kung gaano kahigpit yung bawat tension ng bawat rayos. Ano kasi yan kailangan balance siya. Hindi may mahigpit, may maluwag. Hindi porkit naka-align or nakasakto na yung wala siyang wobble, balance na. Hindi lahat ng wheelset na gano'n Hindi lahat ng wheelset na naka-align is balance yung tension. So maganda pag binabalance mo yung tension. Nagiging mas matibay siya. Ayan, ang tawag naman dyan is dinidistress niya. So bakit niya dinidistress? Bakit niya ginagawa yan? Nilalagyan niya ng pressure yung rim para kung meron siyang mga na-twist na rayos, kapag na-distress mo siya, iikot siya ulit. So pag umikot siya ulit, posibleng humaba, mawala ulit sa align yung gulong, so i-adjust niya ulit yon. So ang tawag dyan, dinidistress niya yung wheel set. Ayan. Check niya ulit yung tension, tapos adjust ulit. Ayan. Makapansin nyo, niluluwagan niya lahat. Baka may part na nakita siyang mahigpit. Ayan. Tawag naman dyan is dishing tool or wheel dishing tool. Para makasaktos, para makasigurado ka siya na pantay siya sa kabila. Yung space ng drive side tsaka ng non-drive side is pantay or nasa gitna lang talaga yung pinaka rim. So ito, I'm not sure kung nililinis lang niya or ini-spray niya ng parang WD-40. Sa mga nakapunta sa bike shop ko dati, alam niyo gumagamit ako nito. Itong magandang gamitin niya kasi hindi ka na maglalaba ng basahan, diretso tapo na siya talaga. And kinakapitan talaga siya ng grasa. Ayun, Scott's nga pala yung brand ng na yun, ng paper towel na yun. Sarap gamitin nun Paborito kong gamitin paper towel yan para sa bisikleta. So yan, tubeless. Nalagyan na ng rim tape. Napakagaling lang kumuha ng video. Hanga ako sa pagkuha ng video na to. And malinis din talaga silang gumawa. So, yan yung frame. So, may kamukha siya, no? Ayan, tinatanggalan niya yung sobrang powder coat. Ayan. Kasi mukha siya naka-powder coat. So, ayan, ganyan sila kaselan. May pang reface pa sila nung head tube. Para siguradong flat na flat yung pinaka head tube niya. Tinatanggal na yung sobrang powder coat. Sobrang mahal ng mga ganyan tools. Although pwede naman nawala yan kasi sobrang mahal nga niya. Pero mas magiging madali at smooth yung build nyo pag meron kayo niyan. Ito naman para sa thread, para siguradong malinis yung thread ng bottom bracket. Kapag ginanyan nyo yung bottom bracket nyo, mas madali ipasok yung bottom bracket. Mas smooth siya. Kahit kamayin mo, pwede. Kasi karamihan out of the factory, hindi ganun kakinis yan So, ginagamitan niya. So, ginagamitan niya ng refacing tool. No? Yan. Again, yung mga tools na yan, sobrang mahal. Ayan. Pero napakaganda pag meron yan. So basically parang tinatabas nila yung sobrang pintura at saka yung bakal para pantay na pantay siya. Ayan.
Ganyan sila kaselan gumawa eh. Tinatanggal talaga nila yung mga sobra para hindi maka-apekto sa ano yan eh, sa performance, sa steering, and sa paglalagay ng bottom bracket. Yan. Sobrang kompleto sila ng gamit yan. Yan. Nilalagyan nila ng headset. I think yung ganyang headset, yung Chris King nasa, I think 7,000 yata ngayon. Kung di ako nagkakamali. Pero mas sa ganung price range yung headset na yan. Lagyan ng crown race. Medyo kamukha ng Black Snow yung ano eh, yung frame niya. No, kung nakapansin nyo, alam niyo yung brand na Black Snow. Nilagyan ng chainstay protector or chain guard. Ayan. So meron akong napansin dito, sobrang dami ng tornilyo. No? So kasi itong gravel bike na to, parang design din siya pang touring. So pwede niyan lagyan ng maraming racks, maraming bags. Pero ayoko ng ganyan karami. Sobrang dami naman yan para sa akin. Dagdag weight din yan and dagdag na pwedeng pasukin ng moisture kapag ganyan karami yung tornilyo na nakalagay. So mamaya papakita natin yung buong bike and tingnan natin kung ano yung itsura niya, ano yung kanilabasan niya. No? So naka true axle siya. Which is pag naka disc brake maganda naka true axle talaga. So yan, yung napansin ko yung Thompson na gagamitin niya na seat post is gamit na rin or used na rin. Hindi naman totally bago. Ayan. Ayan. Nakita niyo paano siya maglagay ng ano, ng tornilyo, paano siya gumamit ng Allen. Yan, yan yung mabilis na paraan paano gumamit ng ano, paano gumamit ng Allen. Yan, pag hinihigpitan na, pero pagka mapapansin niyo pag nag-aano siya, naglalagay siya ng tornilyo, pansinin niyo yung way paano siya naglalagay ng tornilyo. Sarap magawa pag kompleto yung gamit. Yan, panlagay nung flower. Lahat park tools ang gamit nila eh. Yan. And kung makikita nyo pag naglagay sila ng grasa, hindi sobrang dami. Sakto lang. Ayan. So ito may napansin ako dito. Ayan, napansin ko dito yung pinutol niya, sobra ng konti, nilagyan pa niya ng spacer sa ibabaw para humigpit siya. Ayan. I'm not sure kung sinasadya niya yun para may allowance pa kung sakaling kailangan mag-adjust. Okay, so pansinin ko lang tong part na to, no? So napansin nyo, steel yung frame, tapos ang lalagay nilang bottom bracket dyan is aluminum. Okay? Pag ganyan ang ginagawa nyo or ganyan ang gagamitin nyo sa build nyo, kailangan lagyan nyo ng copper paste. Ang pagkakalam ko, copper paste yung nilalagay niya. Bakit copper paste? Anything na aluminum tsaka bakal, pag napawisan yan or sumobrang tagal, pwedeng mag-lock. Yan yung reason kung bakit
napakahirap tanggalin ng ibang bottom bracket, lalo na pagka bakal yung frame. Or minsan, bakal yung bottom bracket katulad dun sa mga hindi pa outboard or hindi pa hollow tech to na bottom bracket. Minsan yung mga thread nun bakal, ilalagay yun sa aluminum. Pag yun nag-corrode or hindi nilagyan ng anti-seize, medyo mahirap tanggalin. So nilalagay talaga dito hindi lang grasa kundi copper paste or anti-seize na paste. So yan, nakita niyo yung ginawa nila kanina kaya sobrang smooth ng paglalagay ng bottom bracket dahil yun dun sa tool na ginamit nila kanina. So pag naghihigpit kayo ng bottom bracket, ito talaga yung tama. Huwag niyong ilagay sa repair stand para mas mapuwersan yung higpit ng bottom bracket. Ganyan din ang ginagawa ko, binababa ko sa repair stand and then doon ko lalagyan ng bottom bracket para mas may puwersa. So GRX yung group set na ilalagay. Ayan. So hindi rin bago yung yung ngipin nakikita ko may na. So hindi na rin bago. Use na rin yung nilalagay nila na group set ngayon. Yan na yung kanyang STI or shifters. So dito sinusukat niya kung pantay. Ayan, sipat na sipat. Brake calipers. Ayan. Pine-prepare niya na yung mga calipers din. So, ang nagustuhan ko dito is external cable routing siya, no. So, mapapansin niyo nasa labas yung kable niya. Yeah, yung part na yan na medyo maselan kasi pag nasobrahan kayo ng higpit diyan, pwedeng mabasag yung yung pinaka STI. Ito yung masasarap buuing bisikleta kasi alam mo na it's built for functionality, hindi lang pang karera or performance but pwede siyang gamitin araw-araw talaga. Alright, so tinanggal niya yung buong tinanggal niya yung buong manibela at saka yung brake set, no. I think para i-bleed to, kailangan niyang tanggalin. Ayan. I think that's the best way kasi para mag-bleed ng preno. Kailangan mas mababa talaga yung mga calipers kaysa dun sa STI. Although hindi naman necessary tanggalin siya kasi karamihan ngayon naka-internal cable routing, no. Hindi mo ito magagawa pag naka-internal cable routing ka. Pero dahil naka-external cable routing siya, ayan, pwede niyang gawin yung ganyan. That is the best way para siguradong walang bula. Kasi galing talaga sa baba, hayaan mo yung gravity yung mag-angat dun sa mga bula. I think pag push mo nung fluid, aangat kasama nung fluid pataas yung mga bula or yung mga hangin sa loob nung cables niya or hose niya, yung brake hose niya. So tinatagilid pa niya, sinisigurado niya na wala talagang bula. Para sa akin, I think it's too much na may ganyan patanggalin mo pa or taktak mo pa ng ganyan. Lalo na pagbago. Hindi naman talaga necessary but ganyan sila kaselan gumawa sa Japan ng or magbuo sa Japan ng bisikleta. Hindi mo nga lang magagawa yun sa mga road bike na naka internal cable routing kasi hindi mo siya matatanggal sa frame.
Okay, so sa harapan naman to. Actually, pag pinush mo yan, paglabas ng oil or mineral oil sa taas, okay na yan eh. Wala nang hangin yan, sigurado ako. I've done it many times. Hindi mo na kailangan taktak or hindi mo na. As long as bagong setup or unang setup niya. Ayun. Sa kanya, nire-release pa niya eh. Yan yung proper way. Yan yung nasa manual kung paano mo siya gagawin. But kung bago siya, pag-release mo, okay na yun. So yan, tinatanggalan niya lang ng ano doon. Ginagamitan niya ng alcohol siguro yung i-spray niya na yon. Tapos pinupunasan niya para matanggal yung mga mineral oil. And yan, okay na yan. Ayan, I think degreaser yung ini-spray niya na yon para matanggalan ng mineral oil kung meron man tumagas or tumulo. Hindi niya naman kailangan talaga tanggalin but I think style niya yon. But for me, kahit hindi mo siya tanggalin, as long as mas mababa sa manibela yung mga caliper, okay yon. So yan, 11 speed yung nilagay niya. Nakita ko parang pang R8000. Ayan. Okay, so rotor siya na bolt type. Ayan. Ayan, nakita niyo paano siya maglagay ng ng allen. Ayan. Galing yung style niya na yun, maganda yan. Mabilis, pero walang puwersa yon. Once na hihigpitan mo na, iibahin niya yung hawak niya, makapansin niyo. So ayan na, shifter cables na lang lalagay niya. Pati yung ginagamit na mga pang cable end, tama yung ginalagay nila eh. Galing ng nila. Detalyado. Gusto ko rin yung haba nung cables niya, shifter tsaka brake hose. Sakto lang eh, hindi siya sobrang haba. Marami ako nakikita nagbibuild ng bike dito sa atin, sinosobrang haba eh. Maganda siya kahit na hindi naka-internal, gustong-gusto ko yung ganyang setup or ganyang kahabang cables lang. Punas ulit, tanggal ng grease para kumapit yung tape. No? So ito parang regular na electrical tape pa lang yan. Okay, so napansin niyo yun, made in Taiwan yung frame nakalagay. Pero yung brand niya is for California nakalagay. Black Mountain Cycles California. Pero yun, sa baba ng down tube nakikita nyo, made in Taiwan nakalagay. So ang gulong niya 650B. So 27.5. Siguro mga ano yan. 2.0 or 1.9 na 27.5. XTR na pedal. Yan, napakagaan niya yung XTR na yan. So, tono na lang to, tapos bar tape, siguro okay na. Yon.
Hindi masyado maingay yung ano niya, yung hubs niya. Legit na Chris King. Ayan, sinesenter na lang yung rotors yan, para hindi sumayad. Bar tape. Hindi ko makita kung ano yung bar tape na gamit niya. Oh, okay. ODI yata yung bar tape niya. Ayan, parang yun, ODI. OD or ODI. Not sure sa pronunciation. Alright, tape na lang. Electrical tape. So, lagi niyang kinakat na pa-triangle yung dulo, no? Kasi, para mas less yung chance na matanggal siya pagka ganon. So, yan, yung Scots na pamunas. Yan ang gamit niya. Yan, napakaganda. I think yung gumagawa, siya din yung may-ari. I'm not sure sa buong history ng bike or story ng bike. Kamukha siya ng Black Snow, di ba? Tapos, 650B yung nakalagay na gulong. So, that's 27.5 carbon rims to. Kung ginamit sa kanya, kung di ako nagkakamali. Tingnan natin kung magkano yung frame. Magkano yung cost ng frame. So, chinek ko sa website nila, sa Blue Lug. Ito yung cost ng frame. So, that's Black Mountain Cycles. Ayan. Signal yellow yung kulay niya. 198,000 yen. So, sa Pilipinas, sa pera natin, magkano yung 198,000 yen? Ang estimated is, ayan, 73,697. So, around 74,000, 75,000 yung halaga ng frame. So, ganun kamahal yung frame. Mukha lang siyang simple, pero hindi rin biro yung amount nung ano or yung presyo ng frame, no. Kasi pag mga ganyang custom made, ayan. So, makes me appreciate yung aking Black Snow, no. Yung aking Black Snow, mura lang yung frame niya, around 18,000 yata ngayon or 20,000. Ganun kalaki yung difference ng mga ganyang frame na bakal. So, maisip nyo, bakit may mga gusto pa rin ng bakal or bakit bakal pa rin yung ginagamit ng iba? May distinct na ride kasi yung bakal na na frame, lalo sa gravel. Kahit ako gusto ko pa rin ng road bike, gravel bike na bakal instead of alloy or aluminum alloy. Baka sabihin na naman nila yung alloy is mixture of klase ng mga metals, but yeah. Iba pa rin yung chromoly steel na bakal. Iba pa rin yung ride niya. So, para sa akin, gusto ko pa rin ng ganyan. Itong bike na ba to, sobrang bilis niya. I don't think na magiging mas sobrang bilis niya. But it will be really fun to ride and malayo yung mararating nyo. Pang bikepacking, bike touring, at iba pa. So, check natin yung bike. Ito yung bike na, ayan, siya yung nagbuo kanina. Shoutout sa'yo, sir, idol. Check natin ngayon yung bike na binuo niya. Ano na yung kalagayan. So, napansin ko, hindi ako nagkakamali, naka-dropper post na siya. Kasi hindi yan talaga yung nakalagay na original sa kanya na seat post. So, dropper post na siya. Ano pa na bago? Nilagyan niya ng pump. Topic na pump. So, talagang mukhang magtuturing siya. Sa mga bote naman niya, malalaki yung mga bote. Tapos, kung ako sana, gusto ko siyang lagyan ng bote pa sa ilalim ng down tube eh. Gusto ko yung may bote pa siyang extra doon. Pangatlong bote. Pero it's more on for lang. For maintenance lang. Yung lagayan ng mga gamit, mga extra na tube or tools. Ayan. Sa harapan naman, ganun pa rin yung setup niya. Mukhang yung naka-GRX pa rin. Tapos ang nagustuhan ko ito, nilagay niya ng ilaw sa harapan. Yung mount ng ilaw. Yan. Ganyan din yung setup ng ilaw ko sa Black Snow ko dati. Medyo maganda lagyan ng ilaw dyan. Okay din naman. Pero somehow tinatamaan yung gulong pag dyan nakalagay. Pero
hindi mo naman kailangan na masyadong malakas na ilaw, kaya okay lang din. Ang kailangan mo lang ilawan is yung mismong dadaanan mo kung saan ka papunta. So ayan yung bisikleta. Maganda siya and for sure masarap gamitin. Kung nagustuhan nyo tong content na to, let us know sa comment section. And if gusto mong mag-join sa aking YouTube channel, please consider joining sa aking YouTube channel dahil it will help me create more content in the future. So shout sa lahat ng member ng aking YouTube channel. Salamat sa inyo. Alright, so thank you for watching. That's it for this episode. Don't forget to like and subscribe. Go vegan.